Alright mga kapapi, dito naman tayo sa Wave 110R. Lalagyan natin siya nitong Motowolf charger, cellphone holder na may charger. Ayan. Una, aalisin natin tong kaha na to, tong letter V. Okay? Tapos ang sunod, aalisin naman natin yung side fairings niya, itong leg shield. Yan, yung kanan lang. Ito, hanggang baba. Kasi nandyan sa kanan, sa right side yung socket niya. Okay? Bale, ito na itsura niya nung natapos ko na. Yan. Ingat lang sa pagbili ng Motowolf na cellphone holder na may charger. Una-una, tignan nyo dito sa taas. Dapat wala siyang guhit dito. Yung parang magkadikit lang. Dapat ganito siya, solid na ano. Yan, na ano lang. Kumbaga isang guhit lang. Meron kasi yung dalawa yan. Parang tinapay yan. Parang tinapay na magkapatong ang itsura. Pero ito, wala. Yan. Tapos, yung wire, yung original na phone charger, ang labas ng wire niya dito sa left side. Dito. Tapos, tungkol naman sa dito sa saksakan ng USB, yan, nakalabas siya. Hindi siya patag. Kumbaga, ito yan, itong itim na to, yan, hindi siya nakapatag dito sa kulay gray. Kumbaga nakalabas siyang ganyan. Tapos wala siyang wala siyang switch on and switch off. Basta pag start mo, automatic siya. Yan, tingnan natin siya. Sabi kong wala siyang switch on and off. Kumbaga pag yung ignition mo, pag in-on mo, magkakaroon siya ng kulay blue. Tingnan natin. Ayun. Yun na, ibig sabihin, functional na yung Motowolf mo. Pag in-off mo yung ignition, yan, ito yung ignition natin, nasa baba. Yan. Pag in-off mo siya, wala na rin yung kulay sa loob ng port. Pag in-on mo ulit, yun, magkakaroon. Okay? That's off. Yan, mawawala. Kaya check nyo mabuti yung bibilihin nyo na Motowolf na cellphone holder with charger. Okay, proceed na tayo sa pag-wiring. Ito yun, nag-play box kasi ako. So tatanggalin muna natin tong box. Kasi yung side na to, mukahan na yan, tatanggalin natin yan. Dahil nandyan yung socket kung saan tayo kung saan natin isasabay yung positive wire ng ating cellphone charger. Okay, ito na. Natanggal na natin yung kaha niya dito, yung letter V. Ito. Tapos dalawang tornilyo lang naman. Yung dalawa na yon ang tatanggalin mo. Dito mo siya tatanggalin sa loob. Yan, dito. Tsaka dun sa kabila. Dito. Okay. Ito. Dito hindi mo pakita yung socket. Ito kasi yung socket niya malalim eh. Ito yung may cover para sa pag nabasa hindi siya mababasa yung loob ng socket. Ito yung cover. Yan. Ang next na tatanggalin nating tornilyo yung nandito. So ayan, natanggal ko na siya. Tatlo naman sa side. Isa yon, 1. Tapos ito yung pangalawa, natanggal ko na rin sa baba. Malapit dito sa preno. Tapos yung isa, para maging tatlo siya, ito. So dahil may box siya, ito lang side na to ang tatanggalin ko. Hindi ko na matatanggalin yung buong box.
Ito na lang tornilyo na to. Ito nga, natanggal na natin yung tornilyo niya. Tara, baklisin natin tong right side ng ating Wave 110R. Okay, tapos ito na nga, natanggal na natin yung right side ng leg shield, yung right na fairings natin, kahit hindi tinanggal yung box, yung kanan na tornilyo lang. Andito yung socket niya. Wala, hindi makita. Ito, may cover lang siya eh, para pagka nabasa, hindi mapapasok ang socket ng tubig. At yun na nga mga kapapi, ito, binuksan ko na yung cover niya. So makikita nyo dyan, meron tayong tatlong socket. 1, 2, tapos 3. Itong socket na may kulay pink, yan. Yan. Dalawa yung black wire niya dyan. Kung titignan nyo. Kung titignan nyo maigi, dalawa yung black wire niya. Etong nasa kanan, tsaka yung nandito. Ang kukunin yung, pag kukonektahan nyo ng positive wire ng ating, kasi itong red na wire na to, galing na to dito sa, ito na yan, charger na yan, pinababa ko siya dito. Ito na siya. Ito yung wire ng charger, bumaba siya. Ngayon, ito na yun, dito ko na napinutol, yan. Yung red na wire, positive yan, isasabay nyo sa socket nito. Yung black wire na katapat ng white and blue. Yan. Diyan nyo itatap yung positive yung red wire ng charger. Pagkatapos, yung black wire ng charger, itong wire na to, yung kasama ng pula, body ground na lang siya. Yan mga kapapi. Dito tayo. Dito ko siya nilagay. Yung black wire, ito. Kasama ng red wire yan ng charger Ito yung negative ng cellphone charger. Dito ko siya nilagay sa tornilyo na yan. Yan ang body ground. Tapos itong mahaba kasi yung wire nya, ibubuhol nyo na lang siya. Tapos lagyan nyo ng cable tie. Yan. Dito ko siya tinali. May bakal kasi dito Yan. Yan ang setup ng cellphone charger para sa Wave 110R. At ayun na nga mga kapapi, tapos na natin wiringan ang ating Wave 110R. Tapos natin siya lagyan ng phone holder na may charger. So ganun lang kadali. Ito lang ang tatanggalin mo. Tapos ito, yan. Tsaka mo makikita ang socket. Dun sa socket, dalawang black wire makikita mo doon. Bali, ang pagtatapan mo ng positive wire ng charger ay yung black wire na may katapat na kulay puti na may blue. Yung wire na puti na may blue, yung katapat nun na black, doon ka magtatap ng positive o red wire ng charger. Tapos yung black wire ng charger, yung negative, body ground mo na lang. May makikita ka naman sa loob ng mga tornilyuhan na nakatornilyo lang sa body, kumbaga sa bakal. So yun na, abangan na lang yung mga susunod na motor na lalagyan natin, mga charger o ilaw. Tingnan natin kung anong susunod. Okay, bye bye mga kapapi.